Pero syempre, bukod doon, may mga iba ka pang gustong malaman tungkol sa kanila. Kaya tatanungin mo na sila ng mga nakahanda mong questions dyan. Anong number 1 question mo? Question. Sa anong bagay mo masasabing disiplinado ka? Corky. Siguro masasabi kong disiplinado ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Especially dun sa pag-workout. Kasi parang pag nag-workout ako, hindi naman ako araw-araw motivated, hindi ko naman araw-araw gustong pumunta ng gym. Pero dahil naging disiplinado na ako na gawin yun araw-araw, parang yun na yung nagda-drive sa akin pumunta ng gym. Minsan nga nag-gym ako, ayoko namang pumunta doon. Pero pag nandun na ako sa sitwasyon na yun, natatapos ko yung workout ko. Tapos tulad din sa meal prep, minsan hindi naman natin gustong kumain araw-araw ng chicken breast kasi nakakaumay, naglalasang karton na siya sa atin. Pero because of discipline, kinakain pa rin natin siya. What if yung karton na lang mismong kainin? Para lasang chicken breast. Walang protein yun, ma'am. Walang protein. Yung protein. Alam mo, ganun, naranasan ko yan eh. Nag-gym ka ba? Nagmuro-ami kami. White Nagmuro-ami meat lang. kami. Gumanda katawan mo? Oo, kasi lasang dyaryo talaga yung kakainin mo eh. Tapos maluloko ka yung chicken yun, no? Ang tatak, kala mo McDo. Pagtingin mo, ano yung chicken yun nakalagay? Balita, People's Journal. Tik-tik, ganyan. Dyaryo na pala talaga yung pinapakaano sa inyo. Oo, no, hirap talaga. Pero alam mo, yung pag-gym, kinakarir talaga ng madami yan. At saka, doon sobrang mong makikita ang disiplina nila. Correct. Diba? Kasi mahalaga sa kanila consistency eh. Kasi pag nawala yung consistency, bababalik sila sa dati nilang Sayang ano. pinaghirapan. Miko, sa anong tanong mo? Sa anong... Sa anong bagay mo masasabing disiplinado ka? Masabi ko lang po na disiplinado ako yung as a students na Ang dami mo, pinapag-aral ako ng Madami ka as a students. as a ano student. bang schools nyo? Pampanga University. Okay. As a student, ano? As a student po, pinapag-aral po ako ng aking magulang na magsipag para kapag nakapagtapos ako ay mabigyan din ko sila ng magandang buhay. Kahit na nahirapan ako na mag-aral ngayon, ayoko pa rin may malaktawan na activities, yung mga quiz, ganun. Ayoko rin Nag-aaral mag-absent. ng buti. Nag-aaral Yes. ng Inaano niya, kumbaga, itinatawid. Diba? Kasi yung iba, Yes po. diba, tinatamad na eh. Tinatamad na, hindi na tinatawid. Yes. Yung iba, kahit ang bigat ng katawan, pilit itinatawid. Tinatapos kasi pangako mo to sa Magulang sarili mo mo. at sa mga magulang Yes mo. po. Oo. Pero wag naman yung basta itinawid lang, kailangan talaga may matutunan. Lalo na ngayon, ang bagsak na bagsak ang ang level ng edukasyon ng mga kabataang kabataang Pilipino. 'Di ba? Yung resulta ng exam, ano man tawag dun sa exam nung nakaraan na second to the lowest yung Philippines, yung tinalo pa tayo ng Vietnam. Ano ba 'yon? Basta yung hanggang 15 years old, yung yung level ng edukasyon ng mga estudyante. I forgot the name. Paki-Google nga yun. Nakakahiya kasi ang Sabi ni Corky, bagsak yung Pilipinas. Kaya wag ito. Kailangan nyo talagang may matutunan. Yung lalabas kayo ng eskwelahan, may natutunan talaga kayo. Diba? Hindi yung pinasok lang for the grades to pass. Yes po. Thank you. Disiplina sa pagsusumikap si Miko. Oh. Ikaw naman, Joven. Sa akin po, masasabi ko pong disiplinado ako as a working student po. Sa workplace ko po, nasusunod ko po rin po yung rules and protocols nila, rules and regulations nila. Then sa school naman po, nakapagpasa naman po ako ng mga school papers and school works po. Sa eskwelahan naman din, sa pag-aaral din. Oo, Yes, pag-aaral. Oh, importante naman din yun. Oo naman. Importante yun para makahanap ka ng maayos na trabaho. Yeah, para sa future. Ayan, Marga. So, nakasagot na silang tatlo. Pero tanungin muna natin si Carl. Carl, sa tingin mo, sino yung pinaka gusto mong sagot sa kanilang tatlo? Siguro si Miko. Kasi feeling ko, feeling ko mataas yung pangarap niya and mabibigyan niya ng magandang future kung sino man magiging partner niya in the future. So, ayun, si number 2, Miko. Oh, si Miko, Si mataas Miko. ang pangarap. So 1 and 3 hindi mataas ang pangarap? Meron din naman. Meron din. Pero based lang Pero dun maganda sa- kasi yung pagkakasabi sa niya, no? explanation. Oo. Kasi ang ganda din talaga ng lahat ng mga uri ng disiplina sinabi nila. Pero ako talaga, sana ma-push talaga yung disiplina sa ano. Yung sa Pag-aaral. education talaga. Ang
nakakatakot yung yung estado ngayon ng edukasyon ng mga mag-aaral sa Pilipinas based on research. Hindi na siya as competitive as before. Yung ganon, yung mas mataas yung level sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Ngayon yung Pilipinas lagi nasa dulo. Pinapahanap ko nga yung research na nabasa ko, na news yan eh. Yung may kasama yung sa reading, sa science, hanggang 15 years old. Ayun. Anyway, sinong pipiliin ni Marga? Siguro number 1. Si Corky, yung disiplinado siya sa kanyang pag-gym. Bakit? Kasi yun din nasa isip kong sagot na disiplinado sa pagiging consistent, ganun. Sa kahit anong mangyari, gagawin at gagawin pa rin niya. Kasi yung sa studies, di ba, dapat lang talaga natin gawin yun. Dapat lang talaga tayo magsumikap. So, ibang bagay na yung pag-workout rin. Oo. Hindi ko naiintindihan yung sulat mo. Sorry. Okay. So, anong next question mo, Marga? Ay, congratulations muna kay Corky dahil sa'yo ibinigay ang first green flag! Second question, Marga. Bakit minsan hindi nag-work ang isang relasyon kung parehas naman kayo ng trip? Go, Corky. Siguro hindi nag-work ang isang relasyon kahit parehas kayo ng trip is minsan madalas kayong magkasama o nagkakaroon ng sawaan. Pero for me kasi, ang hinahanap ko sa babae yung may same kami ng interest eh. Kasi doon yung nga mas makikilala kung gaano ba siya kadisiplinado sa ginagawa niya. Ano bang matututunan ko sa taong to dahil pinili ko siya at may same kami na interest. Yung sawa ang dahilan sa'yo. Dahil pareho kayo ng interest, lagi kayo magkasama. So nawawala yung mystery. Nawawala yung mystery. Okay. Ikaw naman, Miko. Sa akin naman po, kahit na parehas yung interest po, minsan kasi may mga magka-partner na parehas nga sila ng gusto pero magkaiba yung ugali. Yung isa, masama yung ugali pero yung isa naman, ayaw niya na ganun nga yung ugali kasi nga masama yung ugali niya. Kaya minsan, yung mga magkarelasyon naman, wala namang perpektong relasyon. Wala namang perpektong tao. Yun lang. Sa ugali nagkakatalo. Kahit pareho kayo ng trip, kung yung isa masama ugali, tas di ba? Yes. Yun ba yung sinasabi mo? Yes po. Sa ugali talaga. Ka-clash. Oo, kasi may kakilala ko dati, pareho silang mahilig mag-badminton. Pero pag nagba-badminton, hindi sila pwedeng magkakampi kasi mag-aaway sila. Yung isa kasi super seryosong Competitive. seryoso. Competitive. Yung nakakalimutan niya yung Uy, boyfriend. mag-jowa tayo. Oo, natatalakan niya. Ano ba yan? Ganyan tanga. Yung gano'n na nasasabi. Ay. Yung sobrang competitive. Pareho sila ng trip, pero Yes. sobrang competitive nung isa. Kaya wag na lang tayo magkakampi, mag-aano sila. Magka-clash sila. Away. Nakakalimutan kong jowa kita. Oo. Ganun. Ikaw naman, Joven. Siguro po para sa akin, yun din po yung naging main reason kasi parehas kayo ng trip. Kasi iba po yung mindset ko eh. Kasi mas okay po na yung relasyon is mag-opposite kayo. Kasi sa buhay po, kailangan po natin matuto ng bagong bagay sa taong kakasamahin po natin. Katulad nga po nung kanila pong relasyon, sa likod po, nakikinig po ako sa likod. And sabi ko, parehas naman sila ng trip, so ba't hindi sila nag-work? So, maybe isa sa kanila is may hinahanap pang bagay or may gusto pang maranasan, may gusto pang ma-feel na hindi maibigay po ng isang tao na yun. Yun lang po. Conversation kasi, importante, di ba? Parang- Yung intimacy. Di ba? Yung kailangan talaga ma-develop nyo yung intimacy. Ano sa Tagalog yung intimacy? Yung intimacy kasi akala nila yung intimacy, ang ibig sabihin ng intimacy, yung kailangan masyado kayo malambing, intimate, 'di ba? Kailangan yung meron kayong ginagawa. Pero yung intimacy, meron ding intimacy in silence. Yung kahit hindi kayo magkausap, merong nandoon pa rin yung intimacy. Yeah. Kunyari, ikaw nagbabasketball ka, tapos ako nagbabasa ako ng libro. Hindi tayo magpareho ng ginagawa, pero we remain intimate with each other. Yes. Yung ganun. Kapalagayan ng loob. Yung palagay ang loob mo, yung ganun, yung intimacy. Meron ding intimacy na yung pag magkalapit tayo, grabe yung intimacy nating dalawa. Pag naghahalikan tayo, pag nagyayakapan tayo, pag magkatabi tayo sa kama. Pero yung intimacy kahit malayo. At saka mahalaga rin yung intimacy mo sa sarili mo. Correct.
Yung gano'n. Yung kahit may intimacy kayong dalawa, hindi nawawala na na kailangan kapalagayang loob mo rin yung sarili mo. Kasi pag ang sarili mo ay panatag o palagay ang loob, wala kang stress eh. Yes. Eh di ba minsan yung stress sa relationship nagsisimula naman sa iyong personal stress. Sarili. Correct. Yung ganun. Yung Nakakahawa na lang. intimacy, maganda yung intimacy. So, Marga, isa sa kanilang bibigyan mo ng green flag. Sino? Siguro si number... Ano bang sinabi niya na natatandaan mo? Yung isa, parang same po yung 1 and 3, di ba? Na yung nagsawa or same kasi ng ginagawa. Nagsawa si Corky. Si Joven naman yung yung may bago kayong nadidiscover sa isa't isa. Kaya kailangan ayaw niya ng parehas. Siguro yung number... Oh my gosh. Number 2 na lang. Si Miko. Si Miko. Oo, yung masama yung Magkaiba ugali. kasi Magkaiba ng kayo ng ugali. ugali. Okay. So, 1 green flag din kay Miko. Tigisa na sila ni Corky. Meron ka pang isang katanungan dyan. Ikaw ba yung taong spontaneous o yung mahilig magplano? Corky. Ako yung tipo ng lalaki na mahilig magplano sa umpisa, pero along the way Pero hindi natutuloy. Pero along the way nung mga plano na yun, may mga bagay tayong pwedeng gawin ng biglaan. For example, may mga lakad tayo na mag-date tayo ng picnic, pero may nagustuhan mong mag-bike or something like that. Pumapasok na rin yung spontaneous. Kasi yung spontaneous, yun yung mga bagay na hindi mo plinano pero masayang gawin ng biglaan. Yes. Lalo na sa, for example, hiking, mahilig ka mag-hiking. Parang hindi naman natin plinanong mag-hiking, pero dahil gusto mo yon at ginawa natin ng biglaan, andun yung adventure along the way. Thank you, Corky. Miko, ikaw naman. Sa akin naman po ay magplano kasi lahat ng mga bagay hindi pa dalos-dalos. Gaya po ng relasyon nila. Pinagplanuhan po ni Carl yung relasyon nila bago niya hiwalayan, si Marga. Yun lang po. Pero 3 months lang. At joke lang. Mas gusto niya talaga yung pinaplano. Wala namang masama sa paghahanda, di ba? Lalo pat Boy Scout ka. Yes, kailangan lagi handa. Good Pati mo to morning. lagyan mo to ng bakal. Tapos gaganon lang sa'yo. Pag may sasabihin ako sa'yo, gaganon muna ako bago kita kausapin. Kakatok. Para alam ko kung gusto mo akong kausapin. Gusto mo ilagay kita dito? Joven! Sa akin po, siguro hindi po pinagpaplanuhan. Kasi sa buhay po, may mga bagay na biglaan dumarating, may biglaang mararanasan. And pag pinagplanuhan po kasi, magkakos lang po siya ng too much disappointment din po eh. At yun po yung dapat na iwasan natin sa relasyon po. Na katulad nga po nun sa kanila po na 3 months consider as short time, pero siguro inisip ni Marga na nakasettled na sila, and after nung show ni Kuya Carl na maybe ito naman po yung time nila para magkasama po sila, pero hindi po yun yung nangyari in the end po. Okay, thank you. Si Corky, both. Nagpaplano siya, pero open siya sa mga pangyayaring Spontaneous biglaan. along the way. Si Miko, Plano siya talaga. Si Joven, dapat daw hindi nagpaplano. Spontaneous. Kasi madidisappoint ka. So, spontaneous siya. Sino ang bibigyan ng green flag? Corky, Miko, or Joven? 1, 2, or 3? Number 1 po. Si Corky! At si Corky nga ay nakadalawang green flags na, kaya naman si Corky ang makaka-date mo. Pero yung kanina, ano yung sinasabi natin? Yung sa paki-flash Visa. report. Ayan. Yung Philippines second, ano yan? To worst in grade 5 students. Oo, in grade 5 students sa reading, sa math, at saka sa skills, second siya sa pinakamababa na nakuhang score. Tama ba yan? Southeast Asia Primary Learning Metrics. Tama? Okay, parang hindi yan yung flinash mo kanina. Okay. Pag sure na sila, babalikan natin. Dahil nagkakagulo din sila doon. Okay. Yes, pero bago yan, heto muna. Ang mga searchy na hindi mo napili. Marga, kilalanin mo na si searchy number 2. Miko, let's go. Yes, ito yun.
Kung sino man yung susunod na makarelasyon mo or makilala mo, sana maging masaya ka and huwag kang padalos-dalos. Yun lang. Thank you, Miko. Ito naman ang isa pang searchy na hindi mo na-feel. Magpakilala ka na. Make out ka, Jobe. Ang message ko lang sa'yo is, enjoy mo lang yung relasyon mo na darating sa'yo kasi you never know kung sino talagang para sa'yo and maging masaya ka lang sa bawat araw. Yun lang. Thank you so much, Joben. Marga, may special message para sa yung ex na si Carl. Marga, since hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo na maayos, I would like to take this chance na mag-apologize sa'yo sa mga bagay na hindi ko nabigay during the relationship, and sana kung sino man makadate mo in the future or maging boyfriend mo in the future, tratuhin ka ng mas better kaysa sa ginawa ko before. So, yun lang. Carl, thank you din sa lesson na binigay mo sa akin na para alam ko kung saan ako magsisettle. And dun sa naging experience ko throughout our relationship, mas nakita ko yung worth ko. So, thank you dun. Anong mensahe mo naman para kay Corky, Carl? Bro, sana tratuhin mo si Marga ng maayos. Deserve niyang makatanggap ng legit tapos genuine na pagmamahal, and sana mabigay mo yun sa kanya. So, yun lang. Galit ka, Carl? Hindi naman po. Hindi naman. Thank you, Carl. Corky, maaari mo nang palitan sa upuan si Carl. Marga, please meet Corky. I said it's too late to apologize. It's too late. Yakap na mahigpit para sa mga nagtitiis ng nadaramang sakit. This is especially for you. Magbabalik pa ang It's Showtime. Yeah. I said it's too